Alright, good morning mga kalamat. Andito tayo ngayon sa may 7-Eleven dito sa Montalban. At ngayon ay may rides kami ngayon papunta ng Bohol. At ito naman yung setup ng ating motor. Ayan yung ating motor. Ayan yung OBR natin. Hello. Tsaka si Winded Advertor. At hinihintay natin yung iba nating mga kasama. Ayan yung karga ng motor natin. Medyo marami yung ano namin. Medyo marami yung mga dala naming mga gamit. So yun mga kalamat, magte-take off na kami para sa rides namin sa Bohol. Time check natin 1:13 AM. Ride safe sa amin. At syempre, gusto mo ko munang i-shoutout ang mga bago nating mga subscribers sa YouTube channel natin, Alamat ni RC. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. At syempre, update na lang sa lugar kung nasaan na tayo. So yun, at paalis na nga kami. Ang biyahe natin ngayon ay diretso tayo sa Matnog, ang first day ng biyahe natin. At magmula dito sa Montalban, bibiyahe tayo ng 530 kilometer hanggang Matnog. At ayon kay Google Map ay tatakbo tayo ng 13 hours. Pero estimated time lang yan ni Google Map. So update na lang muna ulit tayo sa lugar mga kaalamat. Paakyat na kami ng Antipolo mga kaalamat. At andito pa lang kami sa Antipolo, binabakbakan na kami ng malakas na ulan. Pag alis namin sa Montalban, napakalinis ng kalsada, napakaganda ng panahon. Pagdating naman dito sa Antipolo to, sinalubong kami ng malakas na ulan. So, ganun talaga hindi natin mga inaasahang mga panahon na biglang bubuhos ang ulan. Normal yan sa ating mga rider, nararanasan natin lagi yan. Mas masahol pa to, mas masahol pa yung nangyari sa amin nung nag-North Loop kami, talagang may bagyo. Signal number 4. Yung bagyong si Egay. Bali, 3 motor kaming umalis kanina sa Montalban mga kaalamat. 2 NMAX version 2. At saka sa akin, NMAX version 1. Tapos pag-akit namin kanina sa Antipolo, nung malakas ang ulan, may nakasabay kami na Honda Click, kaya bali 4 kami. Hindi namin siya kilala pero sa Bohol din pala yung destinasyon niya. Kaya nag-decide kami na isabay na siya sa amin. Mag-asawa rin sila. So bali 4 na motor kami ngayon. Syempre, isa rin kami ng lugar na pupuntahan. Kaya sasabay na lang rin sila sa amin. So ngayon pababa naman na tayo sa Antipolo dito sa Sigsag. Pababa ng lugar sa Teresa. Time check muna tayo mga kaalamat. 5:06 AM na tayo ng madaling araw. Nakaka3 oras na kami ng biyahe. At nandito kami ngayon sa Lucban, Quezon. Hindi na kami dumaan sa sentro ng Lucban kasi nag-bypass road na lang kami. Pasikat ng araw mga kaalamat. Ayun makikita nyo. Nandito na kami sa Pagbilao, Quezon. Malapit na kami sa Bitukang Manok, Duc Peninsula. Malapit na tayo mga kaalamat sa Bitukang Manok. Diyan kami magkakape ngayon. Mag-almusal muna kami. Medyo mabagal yung biyahe namin ngayon kasi malakas ang ulan kanina. Dito nga ngayon ayan ang lakas ng ulan sa taas Walang pagbabago yung na to, kalsada, mula pa noon. Ganto talaga to, malubak.
Ayan, dito na tayo sa entrance ng Old Sigsag Road. Pero magkakape muna kami rito. Okay mga kalamat, after natin mag-almusal dito sa baba ng Bitukang Manok, dito na tayo ngayon, papasok naman na tayo ngayon sa Old Sigsag Road o mas kilala sa Bitukang Manok. Hindi naman tayo bago sa lugar na to, maraming beses na rin tayo nakadaan dito. Ganun pa rin, mas pinipili ito ng karamihan na dito dumaan dahil mas malapit dito. Bibigay ka ba? Ha? Sige, bigyan mo, bangga maubos, bigyan mo. Dito. Bigyan mo. Okay, labas mo lahat ng barya dyan. Ito yung matanda, bigyan mo. Bigyan mo to. Ilabas mo na lahat ng barya na yan. Pati yung 1,000 dyan, labas mo na. Hello! Hindi narinig. Ayan mga kalamat, andito na tayo sa pinaka highlights dito sa Bitukang Manok. Hindi na siguro tayo dito magpapalipad ng drone dahil nakapagpalipad naman na tayo rito sa last vlog natin. Quezon National Forest Park, 1969. Proyekto pa to ni late President Ferdinand Edralin Marcos. Wala na ba tayong barya? Ha? Wala na? Namamasko po. Tensya na po. Naubos na yung 250 namin na barya. Didiretso na kaya tayo? O magpipicture pa? Oo. Yeah, di ba? Oh. Ganda talaga dito sa Bitukang Manok. Alright, ito yung pinakatuktok ng Bitukang Manok mga kalamat. Ganda, di ba? Maganda na yung mga tanawin natin dito mga kalaman. Kasi maliwanag na what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... Kanina, malakas ng ulan. Hindi namin halos makita yung kalsada. Pero ngayon, gumanda yung panahon dito. Makulimlim siya. Hindi siya umuulan. 17 kilometers, nasa gateway to Bicolandia na tayo. Medyo delay na rin yung yung biyahe namin dahil nga sa ulan. Tulad ngayon, nagtanggal kami ng mga kapote namin kasi mainit. Kanina kasi ang lakas ng ulan. Ito si Kuya, taga Bohol yan, yung nasa unahan ko. Naka-Honda Click silang mag-asawa. Bali sila yung nakasabay namin sa Antipolo. Doon lang rin namin siya nakilala. Kaya sumabay na rin sila sa amin nung nalaman nilang sa Bohol ang punta namin. Shoutout sa'yo Kuya. Alright mga kalamat, andito na tayo sa gateway to Bicolandia. Ayan o. Alright.
So, ayan mga kaalamat, andito ko tayo ngayon sa gateway to Bicolandia. Ayan, Dios Babalos. Medyo malayo-layo na rin ang ating narating. Pero matagal, mahaba-haba pa rin ang ating bibiyahin. Uy, ayan oh. Wow. Nakarating na naman tayo rito. Shoutout sa nakasama namin sa biyahe ngayon. Sa BMRC, shoutout sa inyong lahat mga ka-BMRC. Sayang hindi namin kayo nakasama para mas lalong mas masaya. Alright mga kaalamat, nakapasok na tayo ngayon sa Bicolandia. Time check muna tayo. 10:27 AM. Yan ang eksaktong oras natin ngayon. At magmula rito hanggang Matnog ay tatakbo pa tayo ng 322 kilometers. So, napakalayo pa natin. Sana makarating tayo ng 4 or 5 doon sa Matnog at makasakay kagad tayo ng barko para doon na tayo magpahinga mamayang gabi sa Allen. At doon natin tatapusin ang day 1 ng ating vlog at ng ating biyahe. Update na lang ulit mga kaalamat. Alright! Hinto lang kami saglit dito mga kaalamat. Ang ganda rin ng spot na to. Ayan yung lumang tulay. Purong bakal siya. Pero hindi na siya pinapadaanan doon. Dito na sa tulay na ito. Okay, update muna tayo dito. Andito na tayo sa May Ragay. At update din tayo sa kalsada. Ganun pa rin, wala pa rin pagbabago yung kalsadang to. Halos magdadalawang taon na tayo nung hindi tayo napadaan dito pero grabe pa rin yung ano natin. Yung kalsadang to. Dito nung tatakbo ka ng mga 70, 80, nakarekta ka. Tapos pagdating sa banda dyan, oh, may malalim na lubak. Kaya ingat lang tayo mga kaalamat sa mga kasama nating mga rider dito. Lalo na pagkagabi. At kung hindi nyo kabisado ang lugar na to. Dito sa Ragay, Camarines Norte. Tapos ganito pa, inuulan pa kami ng gusto. Grabing ulan. Ito yung nakakaano sa biyahe namin, nakakatagal. Pag umulan, siyempre magsusuot kami ng kapote, abutin ng kalahating oras o 15 minutes hanggang 20. Pinakamatagal na yung ating oras. Susuot kami. Tapos pagka umaraw naman, hindi naman pwedeng hindi natin hubarin dahil mainit naman. Kaya ang laking abala. Pero ganun talaga, bilang isang rider, mararanasan talaga natin yan. Grabe yung biyahe namin na to, mga kaalamat lahat ng naranasan na namin. Yung pinanggalingan namin dyan lang banda sa likod namin, lakas ng ulan. Pagdating naman dito, sobrang init. Sobrang tirik na tirik yung araw. Grabe talaga tong naranasan namin. Pero sabi ko nga, bilang isang rider talagang may nararanasan may mga ganitong mga ganitong hindi mo inaasahan. Eto na itoyo. At talagang may toyo ngayong panahon dito. Kaya pala ayan oh. Yan yung palayaw ng asawa ko, toyo. Kung makikita nyo sa side mirror ko, ayan oh. Yan sa side mirror namin. Nakakapote pa kami. Ang init naman ngayon. Biglang uminit. Actually, nararamdaman ko ngayon yung yung likod ko basa sa pawis. Okay mga kaalamat, update muna tayo kung nasang lugar na tayo. Andito na tayo sa Libmanan, Camarines Sur. At ang oras natin ay 1:55 PM. Grabing na naman traffic Sabi nung mga nasa unahan, pare. Sabi ng nasa unahan, kaya daw traffic, may aksidente raw.
Update ulit tayo mga kaalamat. Andito kami sa Bula, Marine Sur. Dito kami pinadaan ni Google Map sa Bula Bypass Road. First time ko lang makadaan dito. Napakahaba rin pala ng bypass road na to. At kung mapapansin nyo, halos walang kabahay-bahay mga bawat gilid. To set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. So, yun, mga kalamat, andito kami ngayon sa Pulangi, Albay. Nagbawas muna kami ng tawag ng kalikasan. So, sa Caltex. Caltex Pulangi, Albay. Update ulit tayo mga kalamat. Andito na tayo sa Sorsogon City. Time check natin, 5:52. So, nakaka 16 hours na biyahe na tayo. Napakahabang biyahe na natin. Medyo mabagal yung pacing namin kasi talagang yung ulan ito, binayo na naman kami ng ulan sa bandang Pamplona hanggang dito. Kaya nagsuot na naman kami ng kapote. Masyadong hassle. Siguro nakasampung suot at hubad na kami ng ng kapote namin. Hindi rin pa naman ganun kadali. Masyadong hassle sa biyahe. Mula rito, bibiyahin pa tayo ng halos kulang-kulang 2 oras. Mga 1 and 35 minutes siguro. Hanggang sa Matnog, Sorsogon. Ito na yung natin, pang-apat na gasolina natin pa. Diretso lang yan dun, boss. Tapos pagdating mo ng Petron, kanan ka lang. Huwag kang kakaliwa. Diretso na. Okay, pang-apat na gasolina natin, 225. Alright, mga kalamat. 12 kilometers na lang, nasa Matnog Port na tayo. Eto, siguro naman, natatandaan nyo na yung na to, kalsadang to pagka nadadaan kayo rito. Maganda yung kalsadang to nalilibang rin ako rito pagka dumadaan ako rito Kasi maganda yung mga kurbada niya rito. Tapos napakakinis pa ng kalsada. Nararamdaman ko, ambon-ambon na naman. Grabe talaga yung naging biyahe natin na to. Laking sagabal ng ulan. Pero okay na rin at kahit paano makakarating naman tayo ng maayos. Ang poproblemahin natin ito kung makakatawid rin kagad tayo. Kung makakasakay kagad tayo. Kung hindi, kung anong mapagdedesisyon na ng grupo, dito na lang kami matulog, bukas na lang kami tatawid ng umaga. Yun ang aabangan natin. At ayun na nga mga kalamat, nakarating kami dito sa Matnog ng alas 8 ng gabi. Ayan, nakita nyo ang haba ng pila. Haba ng pila ng mga truck. At ayan na nga, pila na. Hay, grabe ang haba ng pila. Ang dami. Dito kami magbabayad. Dito daw magbabayad Nakaramdam na ako ng pagod. Grabe. Window to. Ang dami nga nakapila. Ang dami. Okay, hindi kami makauwi na ito. Ang dami. Nakita niyo naman. Grabe, ang daming mga nakamotor na uuwi. Okay
hindi kami, baka makasakay rin naman siguro kami. But one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? One eternity later. I can't